Mensahe po, pag-aaral po sa hapong ito. At ang ating pag-aaralan ay pagpapatuloy lang po sa ating pinag-aralan ng nakaraang mga linggo. Ano po? Ito ay dalawang natapos natin sa gawain po ng Iglesia. Yung una ay pang-aaral na gawain po ng Iglesia bilang kapulungan. At yung pangalawa, yung obligasyon nating maaral bilang individual na mga Kristiyano. Yan ang pagkakaiba ng dalawa. Yung evangelism na gawain ng Iglesia at ang evangelism na gawain ng isang individual. Sabihin, hindi lamang po ang Iglesia may obligasyon na ipangaral ng Ebanghelyo, pati tayo, kahit hindi tayo makakaral. Kasama po tayo dun sa obligasyon na tayo makakaral. Ito po ay makikita natin ito po sa Mateo, basically sa Mateo chapter 28, na sinabi ng Panginoon sa mga kanyang mga alagad, mga apostles, na sila inyong turuan na sundin ang mga bagay na paano ipinagutos ko sa inyo. Ano siya sa mga bagay na ipinagutos ng ating Panginoon sa kanyang mga apostol ay mangaral. So, kasama tayo doon. Pangatlo, hindi niya po natatapos ang gawain ng Iglesia ng pangangaral ng Ebanghelyo at mga taong nababautismuhan o sumusunod sa Ebanghelyo. Hindi lang yung gawain ng Iglesia. Kasi wala namang halaga kung tayo po ay makabautismo dahil pinangaral po natin ng Ebanghelyo pa sumampalataya. Tapos mabayaan lang natin sila. Dito po sa ating pag-aaral sa hapong ito, yan ang ating titignan. Yung edification. At panghuli, sa gawain niya na yung evangelism. Ano po. Sa mga kapatid, yun lang po natin yun. So dito muna tayo sa edification. Yan ang ating titignan ngayon. Ano ibig sabihin nun? Sa lahat po ng uri ng pag-aaral, kailangan mahalaga na mayroong kahulugan ang mga bagay nating pinag-aaralan. Para malaman natin kung anong pinag-aaralan natin. So, ano ibig sabihin ng edification, edify, at edifying? Ano ibig sabihin? Tingnan po natin ang pinanggalingan ng salitang iyon. Ano po? Oikodome. Oikos. Oikodome. Marami po sa mga salita, kaya sa English, o sa dito po sa original na pinanggalingan, compound word sila. Pag pinagsama mo, nagkakaroon ng ibang kahulugan. Dito po sa edification, ang literal na kahulugan, the act of building. Ito yung gawa ng pagpapatayo ay act of building. Galing po sa salitang oikos, ang ibig sabihin ay home, and demo means to build. So, ang literal na kahulugan ng oikodome is to build a home. Yan yung literal. Pero sa ating pag-aaral, tandaan po natin ang mga salita may maraming pagkagamit. Mayroong literal, yan ang talagang tunay na kahulugan, pero mayroong mga kahulugan ng application nung original na kahulugan. So, doon po sa bagong tipan, ginagamit natin ang salitang oikodome in the sense of edification, the promotion of spiritual growth. So, ibig sabihin, gawain din po ng Iglesia na ang mga Kristiyano na tumanggap sa Ebanghelyo at nagpapatuloy bilang mga Kristiyano, sila po ay lumago sa kanilang pananampalataya. So, the promotion of spiritual growth, yun ang ibig sabihin ng edification. Ang pangalawang sinasabing kahulugan ay building o edify. Ano ba? Edifice o device. So ito isang building ngayon. Maaaring ito yung material building o isang spiritual na building. Ito yung katawan ng mga mananampalataya. So ibig sabihin, may siya ginagamit sa kapulungan ng mga kapatid. Pero sa ating pag-aaral, ito sa una. The promotion of spiritual growth. Ibig sabihin, inaasahan sa mga Kristiyano na sila'y lumago sa pananampalataya. Pag hindi tayo lumalago sa pananampalataya,
hindi rin tayo maliligtas. Katulad lang po yan ng isang sanggol na hindi lumalaki. Talagi siyang sanggol. Pagka gano'n ang ating anak, hindi normal na tao yan. Inaasahan natin ang sanggol kasi unti-unting lalaki. Hanggang sa siya maging katulad natin. Na talagang mature na tao. Dito po sa 1 Peter chapter 2, verse 2, sinasabi sa atin yan ni Apostle Peter na ang kahalagaan po ng paglago sa pananampalataya para tayo maligtas. At ang sinasabing kaparahanan ay ang salita ng Diyos. Dito po sa talatang ito, inahalin tulad ang isang Kristiyanong bago pa lamang nabautismuhan sa isang sanggol. Pareho sila eh. Ang sanggol, maliit pa lang siya. Ang isang sanggol sa pananampalataya, kakaunti pa lang ang kaalaman niya, di ba? So dito po sa talata, gaya ng mga sanggol, so ito po isang talinhaga, ito yung simile, ganyan, gaya. Gaya ng mga sanggol na bagong panganak, hindi naman sinasabing ang mga mga Kristiyanong bago na bautismuhan ay mga sanggol. Hindi, katulad ng sanggol ganyan. Ay nasaan ninyo ang gatas na walang daya na ukol sa Espiritu. Ito pong talatang ito, o ating pagbulay-bulayan, isipin natin yung mga sanggol. Yung mga sanggol, hindi yung mga tulad natin ang pinakamatakaw. Yung mga kasigidad ko, halimbawa, kaunti lang kinakain mo. Ang pinakamatakaw ng tao ay mga sanggol. Kung ikukumpara natin, ang laki ng kanilang katawan sa kanilang kinakain, marami silang kinakain. Sila pinakamatakaw, kaya mabilis silang lumaki. Pasyanin po natin, ang panahon ng isang sanggol ay biglang lalaki pag sanggol siya. Pag lumalaki na tayo, kaunti-kaunti na lang ating nilalaki. Pero isang sanggol, nakita siyang isang buwan, lumalaki, tapos lalaki talaga yan. Dahil matakaw sila. So sabi sa atin, gaya ng mga sanggol na bagong panganak, ay nasahin ninyo ang gatas na walang daya na ukol sa Espiritu, ay walang iba salita ng Diyos. Upang sa pamagitan nito ay magsilago kayo, hindi lang magsilago kayo sa ikaliligtas. So ibig sabihin, prerequisite sa atin na tayo maligtas kung tayo lalago sa pananampalataya, sa pamagitan ng salita ng Diyos. So yan ang essence ng tinatawag nating edification ng kapatid. So sa paanong paraan tayo lalago? In what respects are we to grow as Christians? Sa paano mga bagay tayo dapat lumaki o lumago bilang mga Kristiyano? So ano yun? Tingnan isa-isahin po natin. Sa biyaya at kaalaman ng katotohanan. Kung sabi po ni Apostle Paul, pag tayo po ay tumatagal na sa pananampalataya, mas malapit na tayo sa kaligtasan kaysa nung unang sumampalataya tayo kanya. Sabihin, habang tayo ay lumalago sa kaalaman at pagkaunawa ng katotohanan, lalo nating naunawaan yung biyaya na ibinibigay sa atin ng Panginoon. Sabi, ano ibig sabihin ng biyaya niyo? Ito'y lalong lumino sa atin kapag lumalago rin tayo sa kaalaman ng katotohanan. Tingnan, basahin natin talata. 2 Peter chapter 3 verse 18. But grow in the grace and knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. To Him be the glory both now and forever. Amen. So ito yung sinasabi ni Apostle Peter. Tayo namago kanya sa biyaya at kaalaman ng ating Panginoon at tagapagligtas na si Yesu Cristo kanya. Bakit ano yung but? Kasi pag but, pasubali yan. Ano ba yung pinanggalingan ng verse 18? Basahin po natin. Para makita natin pag sinabi ni Apostle Peter yun. Ito po sa verse 17. Kaya nga, mga minamahal, yamang nalalaman na ninyo ng una ang mga bagay na ito ay magsipanghingan kayo. Baka kung mga ligaw kayo sa pamamagitan ng kamalian ng masasama at mga hulog kayo sa inyong sariling katyagaan.
So, yun ang unang talata. Subalit, kanya, but, grow, ito gawin natin, di una. But grow in the grace and knowledge of our Lord and Savior, Jesus Christ. Sige, isipin niyo, sabi niya, grow in the knowledge of our Lord and Savior, Jesus Christ. Ano ba yung kaalaman ng Panginoon? Ang kaalaman ng Panginoon ay yung mga bagay na ipinahayag sa atin para tayo maligtas. Ito yung mga bagay na may kaugnayan sa ating pananampalataya. Yun ang bagong tipan. Yun ang Biblia. Sabihin, kailangan tayo na bago sa kaalaman ng ating balalang sulatan. Dahil ito yung kaalaman ng ating Panginoon. Pag dumaragdagan ang ating pagkaalaman at pagkaunawa sa katotohanan, lalo nating na-appreciate at naunawaan ang biyaya na galing sa ating Panginoon. Yun ang sinasabi ng Apostle Peter. So, hindi po ito option na pwede mong gawin o kaya hindi mo gagawin. Ito'y kailangan mong gawin. Ganyan. Na bawat sa atin ay lamago tayo sa biyaya kaalaman ng ating Panginoon at tagapagligtas na siya sa Christ. In other words, habang tumatagal tayo sa pananampalataya, nararamdaman ng ating alam, lalong lumalalim ang ating pagkaunawa, at lalo tayong lumalalim doon sa biyaya ng ating Panginoon. Ang kabaligtaran po nito ay hindi maganda. Ito po sa Hebrews chapter 5. Meron kayo Bible, basahin natin. Daming Biblia dyan. Kung gusto ng Biblia, dahil po tayong Biblia kasi mahalaga na Biblia na salita ng Diyos. Dito sa Hebrews chapter 5 verse 12. Sapagkat nang kayo'y nararapat na maging mga guro dahil sa kaluwatan, tagal na. So yung expectation ng ating Panginoon habang tumatagal tayo sa pananampalataya, tayo nakapagtuturo na. Hindi siya ibig sabihin katulad ng aking ginagawa. Pero kahit sa kapwa natin, ganyan. Nakapagtuturo na ganyan. Pero ang problema ay muling kayo'y nangangailangan na kayo'y turuan ni naman na mga unang simulain ng aral ng Diyos. Yung unang simulain ng aral ng Diyos, yun ang mga bagay na itinuro sa atin nung tayo bago naging Kristiyano at pagkatapos natin maging Kristiyano. Hindi ito mahalaga. Pero ibig sabihin, dapat alam mo na yun. Hindi na dapat ituro muli sa iyo. Ganyan. Ano pa, ikaw ang nagtuturo no sa iba. Naging tulad sa mga nangangailangan ng gatas at hindi ng pagkain matigas. Ito po ang pagkakaiba. Yung sanggol, nangapapanganak, hindi mo pwede pakainin yung solid na pagkain, mamamatay siya. Hindi kaya ng tiyan niya yung digestion ng solid na pagkain. Yung sanggol, ang kanyang tiyan, at ang kanyang digestive system, ang kaya naman yung tunawin ay gatas. Yun ang simula. Pero habang siya'y lumalaki, nagbabago niyo. Darating ang panahon na hindi na siya inom ng gatas, unti-unti siya kumakain ng solid na pagkain, hanggang sa maging normal na isang tao katulad natin. So, ngayon din po ang ating paglago sa pananampalataya. May mga bahagi ang Biblia na madaling maunawaan. Yan ang gatas. Pero may mga bagay sa Biblia na hindi ganun kadali. At ito yung ating nalalaman habang tumatagal tayo bilang mga Kristiyano kanya. Hindi na tayo kailangan turuan pa ng mga bagay na alam na natin dati. Hindi naman hindi sila mahalaga, kundi alam na natin sila. Hindi na natin kailangan turuan pa sa mga bagay na yun. Sa pag-aaral po natin sa eskwelahan, pag tumutong ka sa elementary, halimbawa sa mathematics, nandoon yung basic processes ng mathematics, addition, subtraction, minus, multiplication. Pagtatag mo sa koleyo, hindi natuturo sa iyo. Alam mo lang gamitin yun. Dahil kung hindi mo pa alam gamitin yun, hindi ka makakating sa koleyo. Wala kang mapapala. Pero alam mo na yun dati, hindi ka na kailangan turuan pa muli. Hindi naman hindi sila mahalaga sila. Dahil kailangan mo sila gamitin. Ganon din yun. Hindi sila mahalaga, pero alam mo na yun. Alam mo na sila gamitin. Alam mo na sila, ibig sabihin. Hindi na kailangan ituro sa akin muli.
Kung mayroong isang nasa koleyo at nagpapaturo pa siya ng addition, multiplication, division, at saka subtraction, wala na siyang pag-asa. Wala na siyang mapapala sa pag-aaral niya. Dapat alam niya dati at nagagamit niya sa tamang paraan. Ngayon din po ang salita ng Diyos. Nararagdagan na ating kaalaman at nagagamit na natin ang salita ng Diyos sa wastong paraan. Ganyan. Yun ang ibig sabihin ni Apostle Peter. Kabalitan nga po noon, hindi tama. Sa pagiging katulad ng ating Panginoon. Ang ating Panginoon, sa lahat na nabuhay sa mundo, siya yung tunay na tao. Anong ibig sabihin no? Nalalagin tayo ng Diyos. Nalalagin ng Diyos ang mga unang tao. Si Adam at saka si Eva. Ang intensyon ng Diyos, sila ay maging katulad ng Diyos. Kawangay sa Diyos. Wala ka lamang kasamaan sa kanila kundi kabutihan. Pero yun ay sinira dahil tinakso sila ni Satanas at sila nagkasala. Pagdating ng ating Panginoon, ipinakita ng Panginoon kung ano ang uliran na tao. Kung yun ang original na intensyon ng Diyos na nangyayang tao. At yun yung makikita natin sa ating Panginoon. Dito po sa 1 Peter chapter 2. Ito po yung maliwanag sinasabi sa atin. Sa 1 Peter chapter 2 na po. Pampasahin na sa verse 21. Sapagkat sa ganitong bagay, kayo tinawag, sapagkat si Kristo man ay nagbata dahil sa inyo, na kayo'y iniwanan ng halimbawa upang kayo magsisunod sa makbang niya kanya. Paano siya naging tao? Paano ang kanyang paglilingkod sa Diyos? Paano ang kanyang pagsunod? Paano ang pag-iwas sa kasamaan? Yan ang ating gayahin kanya. Iniwanan tayo ng halimbawa. Hindi natin ginagawang uliran ang tao. Huwag natin gawin uliran ng isang Kristiyano. Dahil hindi yan sakdal, meron siyang pagkakamali. Ang tao na walang pagkakamali, hindi nagkasala ang ating Panginoon. Hindi siya nagkasala. Verse 22. Na hindi nagkasala, kinasumpuhan man ng daya, kanyang bibigay. Hindi sa tayo hindi magkakasala. Pero uliran po natin na yung ating Panginoon. Kaya ito sinasabi ni Pablo sa Ephesians chapter 4 verse 15. But speaking the truth in love, may grow up in all things into Him who is the head, Christ. Ang ating paglago ay patungo sa ating Panginoon. Paano ang ating Panginoon? Ganun ang ating paglago. Kung babasahin po natin ang mga unang talata, bago itong talatang ito, sinasabi sa atin kung bakit nagkaroon ng mga apostol, nagkaroon ng mga propeta, bakit mayroon pa rin mga ngaral, bakit mayroon pa rin mga pastor at mga guruhan, anong dahilan? Para sila pagtibayin, basahin natin. Dito po sa Efeso, chapter 4, verse 11, at pinagkalooban niya mga iba na maging mga apostol at mga propeta, ito yung pagpapahayag ng salita ng Diyos. Bago pa ito na ipahayag. At ang mga iba-ibang evangelista o mga mangaral, at ang iba-ibang mga pastor at mga guro. Saan ang dahilan? Anong lain? Sa ikasasakdal na mga banal, sa gawain paglilingkod, sa ikatitibay ng katawan ni Kristo. Pero meron siyang goal. Hanggang saan tayo yung pagpapatibay kanya? Ano yung goal natin doon? Sa verse na sumunod, sa verse 3, hanggang kanya. Hanggang sa abutin natin lahat ang pagkakaisa ng pananampalataya at pagkakilala sa anak ng Diyos. Hanggang sa lubos na paglagi ng tao, hanggang sa sukat ng pangangatawan ng kapuspusan ni Kristo. Sino ang ating uliran? Ang ating Panginoon. Pinagsisikapan natin maging katulad niya. Tignan niyo, anong sukat natin? Sabi rito, hanggang sa sukat ng pangangatawan ng kapuspusan ni Kristo kanya. So, yung kapuspusan ng ating Panginoon, yan ang ating uliran, yan ang ating goal. Kaya sabi niya, but speaking the truth in love, ang dahilan lamang bakit natin ipinapangaral at natatawa dahil sa pagmamahal. Para maligtas yung nakikinig. May grow up in all things through Him who is the head, Christ. So, kailangan tayong lumago bilang Kristiyano at may katulad ng ating Panginoon. Yun ay mataas na goal. Pero meron tayong haway, di ba? Higher ground. Eh? Dahil ang ating tuntunan ay mas mataas. Ang ating uliran ay ang ating Panginoon.
Kailangan tayong lamugo sa pagiging katulad ng ating Panginoon. In love, knowledge, and all discernment. Interesting po itong mga salitang ito, no? Ang nauna ay ang pagmamahal. Yan ang pundasyon ng kaligtasan natin. Kaya nararapat din tayong taglay yung pagmamahal na yan. Ito salitang love o pagmamahal, ito'y galing po sa pinakamataas na antas ng love. Ito'y agape ganyan. Iyon ay pagmamahal na walang kaugnayan sa damdamin. Hindi na mahirap gawin yan, di ba? Lahat ng mga relasyon na may kaugnayan sa pagmamahal, meron silang common denominator. Ang mga Kristiyano, dahil pareho tayong Kristiyano. Sa mag-asawa, dahil sila pareho nagmamahalan. Pero itong pagmamahal na ito ay totoo. Ito ang pinupuntahan ng mag-asawa. Dating araw, wala nang romance, wala na yun. Anong natitira? Yung pagmamahal na yun. Regardless kung ano ang pagkaramdam mo, wala na yun. Gagawin mo ang nakakabuti para sa asawa mo kanya. Regardless. So rito, yun, dapat tayo lumago kanya. Doon sa galong klase mo rin ng pagmamahal. Ang pinaka-common na pagmamahal ay yung phileo. Yun ay may kaugnayan sa iyong damdamin. Kaibigan, kasawa, etc. Meron kayong commonality. Pero yung sa unang love, wala. Yun ang sinasabi ng Panginoon, mahalin mo ang iyong kaaway kanya. Ibig sabihin, hindi mo sa iniisipan na siya maging masama o mapasama, kundi ang nanapay mo mabuti kanya. So sabi ni Pablo, lumago tayo doon sa ganung klase pagmamahal. We go beyond. Ibig sabihin yan, kahit hindi pa natin type yung kapatid, gawin pa rin natin ang nararapat para sa kanya. Ibig sabihin, no? Kasi dahil tao lang tayo, meron pa rin tayong bias at prejudice sa isa't isa. Normal sa tao yun. Pero sinasabi ng Diyos, despite the bias and prejudices, kailangan mo pa rin mahalin ng kapatid mo kanina. Yun ang una. Pangalawa, knowledge. Alam mo, babalik tayo kanina. Ang knowledge, yun ang kaalaman. Yun ang information na tinatanggap natin sa salita ng Diyos. Sa lahat ng uri ng pag-aaral, nagsisimula tayo sa information, sa kaalaman. Pwede tayo natatapos doon. Walang kwenta ang kaalaman kung walang proper discernment. Ang discernment, ito yung kapasidad, you can judge. Ayon sa iyong kaalaman, ganyan. Yun ang mas mahirap. Nandun meron kang kaalaman, paano mo ginagamit? Paano mo siya ina-apply? Paano mo siya gagamitin sa tamang paraan? Yan ang discernment. So yun, doon din tayo dapat lumago. Yung pong tatlong ito, magkasama talaga yan. Pagmamahal, hindi lamang sa isa't isa, kundi sa Diyos. Kung meron tayong pagmamahal sa Diyos, meron tayong pagnanasang malaman natin kung anong kalooban niya. Ganun po ang tao na interesado sa iba. Nalala po natin, yung mga lalaki, kahit yung mga babae, pag-type nila yung lalaki, anong ginagawa nila? Gusto nilang malaman, magkaroon ng impormasyon tungkol sa tao niyo. Di ba yung ginagawa natin? Pag gustuhan mo yung tao, gusto mo makaalam ng impormasyon tungkol sa kanya. Natural lang yun. Yun yung mga tao hindi mo wala ang pakirat. Pero pag na-interesado ka, siya nakatira. Kung hindi mo siya ka-eskwela, siya nag-aaral. Ano schedule niya? Kung meron siyang kaibigan, ano ang galing niya? Yun ang matanong natin. Di ba? So kung meron tayo ganong pagmamahal sa Diyos, ganon din sa kanyang kaalaman na binibigay sa atin. Ngayon, magsisimula tayo sa kaalaman. Kailangan natin masahin niya. Pwede tayo natatapos doon. Kailangan alam natin gamitin. Alam natin i-apply sa tamang paraan. Napakarami po mga tao, kahit yung mga Kristiyano. Ang dami lang alam sa Biblia. Pero pagdating sa application, mali naman yung application nila. Yung totoo ay mo, doctorate pa sa tinatawag theology, sa mga universidad. Ang dami nilang alam. Pero pagdating sa kung paano lang unawain yung tamang paraan ng Biblia, hindi nila alam. Iba yung aplikasyon nila. Dito po sa 2 Timothy,
Yung pong bagong Biblia, so nila eh. Kaya nawala yun. Ayun. Ito dalawang ito. Para silang kambal. May bagay na maganda dito, na hindi maganda dito. May mga bagay dito na maganda, na hindi maganda dito. Dito po sa 2 Timothy chapter 2, sa pagkakataon na ito, mas magandang basahin. 2 Timothy chapter 2 verse 15. Napakaganda na salin dito. Pagsikapan mong humarap na subok sa Diyos. Manggagawang walang anumang dapat ikahiya. Na gumagamit ng wasto sa salita ng pagtuhanan. Yung ibig sabihin discernment. Yung nalalaman mo sa Biblia, nagagamit pa nga niya sa tamang paraan. Sa saktong paraan. May mga kapatid, mga tinatawag nating naniniwala na iglesia pwede tumulong sa mga kapatid. Mali ang kanilang discernment. Mali ang kanilang pagkaunawa sa mga talata tungkol sa bagay na yun. Malungkot po yun, pero totoo. So, tayo mag-Kristiyano, ganun ang ating paglago. Itong ginagawa natin, parang checklist. Kumbaga sa isang mekaniko ng aeroplano, bago nila, pagka-inspection nila yung aeroplano, bago lilipat, meron silang checklist. Para hindi ma-discrash yung aeroplano. Pag nagkamali sila sa isa, most probably magka-crash yung aeroplano. So, ito yung checklist sa atin. Tingnan natin, check. Check. Kung hindi, i-check natin. Gawin natin. Yun ang ating dahilan ng ating pag-aaral. I-check natin. Gano'n ba tayo ngayon? O papunta tayo doon? O... At ito po sa ating pamumuhay. Kaya ng umaga po, ulitin natin. Tayo po ay, sa ating pamumuhay, tayo namumuhay ng tahimik. Hindi naman sa ibig sabihin, hindi ka nagsasalita. Ibig sabihin, nabubuhay ka sa buhay mo, sa araw-araw. At ikaw ay masipag, industrious, gumagawa ka sa iyong kamay. Yun po ay karakter ng isang Kristiyano. Basahin natin. So ito po sa 1 Thessalonians chapter 4, hindi ko nagkakamali. But concerning brotherly love, we have no need that I should write to you. For yourselves are taught by God to love one another. And indeed, you do so toward all the brethren who are in all Macedonia. But we urge you, brethren, that you increase more and more. So verse 11, that you also aspire to lead a quiet life. Ano yung sabihin? Tayo nagpapatuloy sa ating pamumuhay. Yun ang ating importante sa atin. Yung ating pamumuhay. Hindi natin pinikikalaman yung iba. Hindi naman siya, kasi kailangan nating ma-distinguish yung pagmamalasakit at pakikalam. At tayo, meron po ang solicited kanya. Kung minsan hindi maganda yun. Hindi kanya tinatanong, huwag magsalita dahil hindi siya nang humingi sa iyo ng advice o ano man. Pero sabi sa atin, that you also aspire to lead a quiet life, to mind your own business. So, ibig sabihin, ang concern mo, ordinarily, sa araw-araw ng ating buhay, ay sarili mo. Meron mga talata na sinasabi sa atin na kung may pagkakataon na tayo ay tumutulong sa ating mga kapatid o sa iba, kung kailangan nila ng tulong. Kumisa, nakikita mo yung tao na parang nakakailangan ng tulong. Pag tinulungan mo siya, nagagalit ka eh. Ito naman kailangan ng tulong. May mga tao gano'n. Usually, kaya pa nila. Kahit nakikita mo sila yung nahihirapan. Minsan yung nasiraan ng kapatid, nasiraan yung sabi niya sa akin, iniisip natin kawawa sila kanya. Pero tayo lang nag-iisip nun, baka sila, hindi man nila iniisip na kawawa sila kanya. In other words, okay lang sila sa kalagayan nila. Pero pag nakita natin sila, naawa ka, kawawa naman siya kanya. Pero sa sarili niya, hindi siya naawa. Papatuloy siya sa ganong klaseng pamumuhay. Yan ang ibig sabihin natin. To mind your own
business. Ayan, pag sinabi ng kapatid sa atin, kailangan ko ng tulong, o nakikita mo talaga siyang, pwede mo siyang tulungan. Pero as much as possible, gano'n lang isang Kristiyano sa kanyang pamumuhay. To mind your own business. Kanina umaga. So, bawal sa Kristiyano ang marites. Sikat pa naman si marites ngayon. Superstar sa mga, lalo sa ako yun. Pwede natin pag-usapan ng isang tao in a sense na nagmamalasakit tayo para sa kanya. O kaya pinagkukwentuhan lang natin sa kanya mga karakter, not necessarily masama. O kaya kahit sa makakulangan niya, pwede nating pag-usapan. Pero pag dumating tayo sa punto na pinagtatawanan natin siya sa gano'n, kasalanan niya. Kasi yung marites, karamihan niya, pinag-uusapan nila yung ibang tao, tatawanan nila. Alam mo ba siya? Ang bawal yan, tingnan natin sa 1 Timothy chapter 5. Hindi lang mga babae marites, kahit mga lalaki, ganun din. Ang pagkakaiba lang yung degree. Sa 1 Timothy chapter 5, dito po sa verse, Thessaloniki ito nakuha mo. Tungkol po sa pagtulong sa mga babaeng bao. Yung mga batang babaeng bao kanya, huwag niyo silang tulungan sa isang permanenteng paraan, katulad ng matatandang babaeng bao na walang maasahan, kanya. At sinabi sa atin ang dahilan. Ngunit huwag mong itala ang mga nakababatang babaeng balo, sapagkat na magkaroon sila ng masamang nasa na naghihiwalay sa kanila kay Kristo, ay nais silang mag-asama. Bata pa eh. So kung tutulungan mo sila sa mahabang permanenteng paraan katulad ng matanda, ay mag-aasawa pa yan, gaya ni Pablo. Tapos anong ginagawa nila? Kaya sila nagkakaroon ng kahatulan sapagkat tinakwin nila kailang unang panata. Bukod dito, natututo silang maging tamad. Nagpapalipat-lipat sa bahay-bahay. At hindi lamang mga tamad, kundi mga chismosa at mga pakilamera na nagsasalita ng mga bahay. Hindi nararapat kayo, hindi ba bawal yun? Mag-reflect lang tayo doon. Reflect natin sinabi doon. Ang mga bansang sinakop ng Kastila, Mexico, lahat yan, gano'n ang ugali nila. Kaya pag nanonood tayo noon sa mga Mexican telenovela, hindi Pilipino yung mga yun, pero katulad natin sila, di ba? Kaya natutuwa kayo, para nakikita mo sarili mo. So dito sabi niya, bawal yun. And to work with your own hands, as we commanded you. Bilang mga Kristiyano, sa ating ordinary pamumuhay, hindi tayo makakasa sa iba. Hindi kayo umakasa sa sarili mo. Hindi kayo magtatrabaho kaya sa iyong sariling kamay. So yun ang buhay ng isang Kristiyano. Yun ang quiet life. Hindi kayo tahimik na gumagawa sa iyong sariling kamay. Ang sarili mo, kanya, ang iyong pinakikilaman. Hindi mo pinakikilaman yung iba. Unless otherwise, na humingi sila sa atin ng advice. So, meron ba pagpakaiba yung pakikilam at pagmamalasakit? Dahil alam natin difference ang dalawa. But you may walk properly toward those who are outside. Para magkaroon tayo ng pagkakataon sa mga Kristiyano. Pag nakikita nila yung paraan ng ating pamumuhay, that you may lack nothing. So ito yung practical na bahagi ng ating pananampalataya. Sa ating araw-araw na pamumuhay, ibig sabihin ng quiet life. Kung estudyante ka, punta ka sa eskwela, mag-aaral ka. Wala ka ng ibang gagawin, hindi mag-aaral ka, yun ang quiet life. Magtrabaho. Yun ang ginagawa mo eh. Huwag yung sarili mo pinapansin mo. Pero meron din talata, hindi po dito, na sabi niya, magdalahan kayo ng inyong dalahan kanya. May pagkakataon na tayo nagtutulungan. Pero ordinarily kanya, ikaw ang responsable sa sarili mo. Yun ang sinasabi ni Apostle Paul sa mga talatang ito, mga kapatid. A spiritual house to offer sacrifice. Yung pong sacrifice na sa Old Testament. Pag ito ang isang hayop, ay iniaahin sino ang tayo. So, ibig nang sabihin ng sacrifice, ito isang bagay na nakakaramdam tayo ng pagkawala o pagkawalan dahil sa ating paglilikod sa Diyos. Doon ang ating ginagawa ngayon. This is a sacrifice. Instead na tayo nanood ng TV o nagpapahinga, dito tayo.
Nawalan tayo ng pagkakataon na magpahinga, manood ng TV, o magsaya. Nandito tayo sa kapuluan na tayo ay naglilingkod sa Diyos. The 1 Peter chapter 2 verse 5. Ito rin ay isang bahagi ng ating paglago. Tayo kabilang sa iglesia, sa espiritu ng tahanan, at tayo po ay nagbibigay ng espiritual na mga hain sa Diyos. In other words, ang pagiging Kristiyano requires sacrifice. Yun ang sinasabi dito. Katulad ng ating Panginoon, na kinakailangan siyang mag-sacrifice ng kanyang buhay para tayo mamatay, magkaroon ng kaligtasan. You also, as living stones, are being built up a spiritual house. So itong, hindi ang iglesia, hindi ito busaling ito. Ang iglesia tayo. Tayo mga spiritual na bato. Buhay na bato. Sa ninyo, living stones. Yung batong patay, mabuhay, walang kwenta yun eh. Yung batong buhay, matigas yun. Buhay. Buhay na bato. Being built up a spiritual house. Bakit bato? Kasi yung building, nung unang panahon, walang hollow blocks. Kasi yun yung mga unang ginawa nilang mga building. Ito yung mga bato. Either na kinarve na yung bato, katulad doon sa temple, sa pyramid, yun yung bato. Hindi hollow blocks yun. Bato na kanilang inukit sa paraan na di natin alam. Dahil yung mga bato na yun, parang ng laki yun. Kaya na ginawa, do not know, pero ginawa nila. A holy priesthood to offer up spiritual sacrifices acceptable to God through Jesus Christ. Ang ibig sabihin ng sacerdote sa Old Testament, sila po yung inutusan ng Diyos na mag-aahin. Sila nag-aahin para sa bayan. Pero ngayon, wala nang gano'n. Tayo lahat ay mga sacerdote. In other words, kung sa Old Testament, yung sacerdote, sila po yung nag-aahin, nangahin, ngayon, tayo lahat nag-aahin. Hindi na tayo nag-aahin ng mga hayop, pero sabi dito, to offer up spiritual sacrifices acceptable to God through Jesus Christ. So, ibig sabihin, meron tayong mga sakripisyong ginagawa para sa Diyos. Hindi nga sabi ka kanina, ang patungo sa langit, hindi expressway, na napakadali. Ang daan patungo sa langit, rough road. Minsan kailangan mong magtiis para makarating ka doon. Ganyan. Offer up spiritual sacrifice. Marami po yan. Number one, sinasabi sa Biblia, yung ating pangangaral, yung ating pag-aawit, yung ating pagbibigay, yung ating panalangin, lahat yan ay spiritual sacrifice. Ito yung sacrifice na bahagi natin, nakatanggap-tanggap sa Diyos sa pamagitan ng ating Panginoon. So tandaan natin, tayo buhay na ba ito na binubuo natin ng iglesia. Doon, tayo nag-aahin ng ahing buhay sa Diyos. Dito po sa Romans chapter 12, ito po yung komentary ng 1 Peter chapter 2 verse 5. Basahin natin. Romans chapter 12. Ito ang ating mababasa. Kaya mga kapatid, isinasama ko sa inyo alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos na inyong ialay ang inyong mga katawan ng isang handog na buhay, banal na kasiyasiya sa Diyos, na sa inyong makatwirang paglilingkod. Tingnan yung salita na yun. Ano sabi? Ihalay ang inyong mga katawan na isang handog na buhay. Ganyan. Ito po ay isang irony. Sa Old Testament, lahat ng inihalay ay pinapatay. So, by necessary inference, sa pagtay Kristiyano na, meron din tayong pinapatay sa ating sarili. Meron tayong inaalis. Yun ay sacrifice. Sa ating pamumuhay kanya, isang handog na buhay, banal, holy, ang ibig sabihin, hiwalay sa kasalanan. We are separated from sin. Tayo po ay nag-aahang sa Diyos. Ito'y katanggap-tanggap sa Diyos. Sabi po ni Apostle Paul. Ito naman si Apostle
Peter. Tuloy po natin. Dinadagdag natin yung mga mabuting karakter bilang mga Kristiyano. Yung graces kanya. Isa-isayin po natin yan. So 2 Peter chapter 1, 14 to 13. And by which have been given to us exceedingly great and precious promises, that through this you may be partakers of the divine nature, having escaped the corruption that is in the world through lust. Divine nature. Ang Diyos ay banal. Mula sa pagkakasala, siya ay absolutely wala isang kasalanan. Sabi niya, partaker of divine nature kanya. Meron din, tayo po may hiwalay sa kasalanan. But also, for this very reason, para tayo maging kabahagi ng kalikasan ng Diyos. Giving all diligence, palagi nagdudungan yun eh. Diligence. Lahat ng tagumpay ay dulot ng pagsusumikap. Kahit po sa kaligtasan natin, nangangailangan ng pagsusumikap. Hindi automatic yan. Giving all diligence. Meron siyang adjective. All diligence. Add to your faith virtue. Yung po ating unang pananampalataya at tinanggap. Hindi mananatili doon kanya. Add to your faith virtue. Ang ibig sabihin ng virtue, moral courage. Yun ang definition nun eh. Ang ibig sabihin, ikaw ay tatayo sa iyong pananampalataya kahit ano pa ang maging consequence kanya. Gagawin yung tama sapagkat yun ang tama. Yun ang virtue. The virtue, knowledge. Sabihin na natin. Nung tayo naging Kristiyano, mayroon nagkaalaman nyo. Pero hindi sapat yung kaalaman na yun. Kailangan mo dagdagan ng kaalaman kanya. Para dagdagan ng yung kaalaman, ano ang nalalaman mo? Kailangan mo pigilin ang sarili mo. Bakit? Lahat ng pagkakasala ay dulot ng kawalan ng pagpipigil sa sarili. Kaya iti kasalanan ng kaisipan o kasalanan ng katawan. Tapos, pag natutukan kontrolin mo ang sarili mo, ikay matututo magtiis. Perseverance. At pag natutukan mo magtiis, godliness. Kabanalan. The godliness, brotherly kindness. Sa ating mga malasahit sa ating mga kapatid. And the brotherly kindness, love. Yun ang pinakataas. Doon mo matututunan yung uri ng pagmamahal na mayroon ng Diyos kanya. Ito yung next step na sinasabi sa atin ni Apostle Peter. Kailangan ba natin magkaroon ng ganon? Oo. Paano kung wala? May problema tayo. Kailangan sumagana kanya. For if these things are yours and abound. So hindi siya static. Siya pa yung lumalago kanya. You will be neither barren nor unfruitful in the knowledge of our Lord Jesus Christ. For he who lacks these things, wala yung sinabi ko sa taas, is short-sighted. Alam niyo, noong akong bata-bata, meron na ako salamin. Dahil ang nakikita ko lang yung malapit. Sabi nila, biro lang, pero parang totoo. Lahat daw po ng Genius may salamin. Kasi palagi sila nagbabasa. Nasanay kayo lang mata sa malapit. Ang problema noon, hindi mo alam yung malayo. Kaya kailangan ng salamin. Yung mga taong Kristyano, wala yung sinasabi ni Apostle Peter, short-sighted sila, nakikita lang nila ngayon. Sulukuyan kanya. Even to blindness, wala nga sila nakikita. And has forgotten that he was cleansed from his own sins. Pag hindi tayo namalago, dumating tayo sa panahon na nakalimutan na natin na tayo dinilis ng Diyos sa ating mga pagkakasala. So, ibig kailangan doon tayo. Hindi na po natin susunod. Therefore, brethren, be even more diligent to make your call and election sure. Ganyan. Tinitiyak natin na tayo maniligtas. So, pinagsisikapan natin yun. For if you do these things, you will never stumble. Sabi, pag nandoon ka, mas mahirap kang magkasala kanya. For so an entrance will be supplied to you abundantly into the everlasting kingdom of our Lord and Savior, Jesus Christ. Pero yung mga once saved, always saved, papaliwanag yan. Bakit mo pa gagawin na pagsumikap ka,
para maging tiyak ang iyong pagkatawag at pagkapili kung ligtas ka na. Di ba may kalokohan yung once saved, always saved? Tayo ligtas, totoo yun, pero conditional yun. Kung anong gagawin natin, pagkatapos tayo nabautismuhan. Verse 12, for this reason, I will not be negligent to remind you always of these things. So ito mga bagay na ito, hindi ito unang simula na alam ng Diyos. Ito na yung ating pag-aakbang patungo sa kaharian ng Diyos sa langit. Though you know and are established in the present truth. Tingnan niyo sinasabi ni Pedro. Ito mga tao ito, alam na nila yung katotohanan. At siya established sa kasalukuyan yung katotohanan. Pero kailangan pa rin kanyang lumago. Yes, I think it's right. For as long as I'm in this step to stir you up by reminding you. Ang sabi ni Pedro, hanggang buhay ako. Ito ipapaalala ko sa inyo. Na tayo lumago. Upang makarating tayo sa ating pagkatawag. So ito yung mga karakter na tinataglay natin habang tayo po ay pag lumalakbay patungo sa langit. Napupunta sa atin yung mga yan, ganyan. Sa buong pagsisikap, sabi sa atin. Pagsisikap, yung keyword, pagsisikap. Kailangan tayo lumago sa Panginoon at sa kapangyarihan ng kanyang kapangyarihan. Dahil ilagay natin yung buong kalasag ng Diyos. Put the whole armor of God. Please, bakit tinabagay yung armor? Ito yung larawan ng isang sundalo. Di ba? Ito yung larawan ng sundalo. Sa Ephesians 6:10 ang isang nakikipaglaban. So in other words, sa pagiging Kristiyano, meron tayong pakikipaglaban. Hindi physical na pakikipaglaban. Ito yung spiritual na pakikipaglaban. Tayo sundalo ng Panginoon. Kaya meron po rin yung na ginawa lang literal Salvation Army. Ginawa lang literal. Finally, my brethren, be strong in the faith in the Lord and in the power of His might. Yun ang salita ng Diyos. Put on the whole armor of God. Meron tayong kaaway. Yun pong armor, pasinin natin. Hindi po mapatay yun. Yun ay defense laban sa kaaway mo. Sasaksay ka niya, meron kang palanggalan na that you may be able to stand against the wiles of the devil. Ang diablo, ang pinupuntir niya tayo. Kasi sa sanglibutan, sa kanya na yan Ang pinupuntir niya, yung umalis sa sanglibutan, ganyan. Dapat meron tayong pananggalang laban sa mga bagay na ginagawa sa Satanas. For we do not wrestle against flesh and blood. So hindi ito physical na labanan, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this age, against spiritual hosts of wickedness in the heavenly places. So ito'y mga spiritual na kaaway, sabihin. Therefore, dahil meron tayong kaaway, yan ang diablo at ang kanyang mga lagat, therefore take up the whole armor of God, that you may be able to withstand in the evil day, having done all to stand. So meron tayong pananggalan. Stand therefore, having girded your waist with the truth, having put on the breastplate of righteousness. Pananggalan din nyo. Ang ating pananggalan, ano? Ang salita ng Diyos. Ang ating pananggalan sa kasamaan na binabalibag sa atin ng diablo, ay ang salita ng Diyos. Having shod your feet with the preparation of the gospel of peace. So, sabihin, tayo handa para ipangaral natin ang ebanghelyo ng kapayapaan. Above, taking the shield of faith, which is you will be able to quench all the fiery darts of the wicked. Ito yung pinapananggalan. Maliwan pa doon sa armor, meron yung gano'n, right? And take the helmet of salvation and the sword of the Spirit. So, pansinin niyo, lahat naman sinabi rito, defense, di ba? Yung helmet sa ulo. Kano yung sword? Yun ang pamatay mo laban kay Satanas. Which is the sword of the Spirit, which is the Word of God. Wala naman tayong ibang ginagamit Ginagamit lang natin ang salita ng Diyos. Sa dalawang paraan. Para labanan natin ang masama, at ma-depensa natin ang ating sarili laban sa masama. So tayo defense and offense. Hindi lang sapat na kay defense. Kailangan ka rin lumapat ganyan.
At ang panagalan natin ay salita ng Diyos. And siyempre, praying always, though prayer and supplication of spirit, being watchful to this end, and all perseverance and supplications for all the saints. So ito yung dapat natin isipin. Tayo po ay tinitiyan ng Satanas. O kailangan natin pigilan nyo. At the same time, kailangan tayo lumaban. Otherwise, matadali tayo, parang tayo kinatawa, tayo lumalaban. Kailangan tayo lumaban. At ang ginagamit natin, ang ginagamit ng Espiritu Santo, na walang iba kundi ang salita ng Diyos. And may the Lord make you increase and abound in love to one another and to all, just as we do to you. Ito yung ginamit ng aking katunggal ito sa debate. So that He may establish your hearts and blameless in holiness before our God and Father at the coming of our Lord Jesus Christ with all His saints. Yun ang dahilan ba't ginagawa natin yun. Para pagdating ng ating Panginoon, tayo matatagpuan na blameless na banalan sa harap ng ating Diyos sa langit. Pagdating po ng ating Panginoon. Wala namang benevolence dito. Meron ba? Nagtataka nga ba't ginamit nila sa benevolence eh. Ang sinasabi niya sa pagmamahal. Ang pagmamahal, general po yun eh. Yung pagmamahal, hindi lang ipagtulong yun. Hindi lang yung sinasabi natin. So, dito sa 1 Thessalonians, kaya kinakailangan tayong lumago bilang Kristiyano sa pananampalataya at pagmamahal, mga kapatid. Siguro dito tayo umihinto, ano po? Sa ating kakayahan na maglingkod at tayo po ay mag-sacrifice. Kung binasa natin kanina. I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies a living sacrifice. Itong ating katawan, hindi sa atin ito. Ito yung pag-aari na ng Diyos. Ang ating buong pagkatao, tayo pag-aari na ng Diyos. Kaya kinakailangan gamitin ng ating katawan sa tamang paraan. Sa isang buhay na ahin, banal, so tayo wala isang kasalanan, nakatanggap-tanggap sa Diyos. Dahil siya na ating katampatang paglilingkod. Hindi po ito pagsamba. Yung mga kapatid na sinasabi, yung pagsamba, ito yung paglilingkod. Iba naman ang pagsamba, iba yung paglilingkod. Yung pagsamba kasama sa paglilingkod. Pwede lahat ng paglilingkod ay pagsamba. Kung ginagawa lang natin, binabasa, pinag-aaral mo salita, diyan mo sumasamba. Hindi kayo naglilingkod sa pagbabasa mo sa bahay mo. Hindi ka sumasamba. And do not be conformed to this world. Ang ating batayan, ang ating saligan, ay hindi sa kalibutan ito. Hindi ang ating saligan kung ano popular sa mundo. Hindi yun. Anong ating batayan? Ay, tayo mabago, but be transformed by the renewing of your mind. Tayo nagbabago, tayo po yung nagbabago ngayon, transforming. Dahil nagbabago ang ating kaisipan. Ang ating kaisipan, nanggagaling sa sanglibutan, at nagbabago siya. Patungo sa kalooban ng Diyos. That you may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Pag tayo nagbago, dahil sa salita ng Diyos, doon natin mapapatunayan kung gano'ng ang ganda at tanggap-tanggap ang salita ng kalooban ng Diyos. Lalo pag nandun na tayo sa langit, napatunayan natin ngayon na ang salita ng Diyos ay mabuti, katanggap-tanggap at salita ng kalooban ng Diyos. Yung nakikita natin. So, sa ating pag-aaral, ang pinaka-basic framework talaga niya, yung pagbabago ng ating kaisipan. Di nagsimula nung tayo na bautismohan, naniwala tayo sa kalibutan, at unti-unti tayong umihiwalay mula sa kalibutan patungo sa kalooban ng Diyos, yung makikita natin. So ito po ang ating pag-aaral po sa hapong ito. Ito ibabalita ko po yung sinabi ko na kanina. Kanina po alas 12 ng tanghali, na-hack yung Facebook ko. So, yung aking dating Facebook po, wala na po yun. Pag nakakita kayo ng bagong Facebook na iba na yung litrato, parang nakatayo ako dito, yun ang bagong Facebook. Yung isa, dinakaw na ng iba. Marami pong kanumalduman na lumalabas doon. Lumalabas doon na meron nagpakita sa akin, sabi niya, ito Brad, sunod na ito ba ito? Anya? Nangungutang ka sa akin 3,000, anya? Hindi ko naman gagawin niyo mga kapatid.
Hindi ko pa ginawa yun kahit kailan. Kung mangungutang ako, personal ako mangungutang, hindi sa Facebook, hindi sa Messenger, kung gagawin nyo. Tsaka alam natin, hindi ako yun. Nakikita yun sa pananalita, estilo ng kanyang mga pangungusap. Hindi ako yung tao yun. Pati yung characteristic na mga message sa Messenger, hindi rin gano'n. Meron po talagang scam, mag-iingat po tayo. Kung nakatanggap tayo na gano'n, huwag natin pansinin yun. So kung nakita niya yung lumang profile ko, yung profile na naka-retrato na mayroong long sleeves na mayroong charge, yung cover picture ay pamilya namin. Black na niya yun. Hindi na ako nagmamayari ng Facebook na yun. Okay. Pinagaw ng iba sa masamang layo din. Talagang gano'n mga kapatid.